Kumakalat po ngayon sa social media ang isang hindi beripikadong impormasyon kaugnay po ng di umano'y search warrant laban po kay Pulong Duterte. Ito po ay sa Katalunan Grande, Davao City, kung saan nagtipon-tipon po yung kanyang mga supporter at meron pong hawak na pag-aaral po ng dokumento kaugnay daw po ng search warrant, pero wala po silang ipinapakita syempre na kopya ng search warrant dahil hindi nga po ito beripikado at wala rin pong impormasyon na inilalabas po ang ating otoridad kaugnay po nito. At yan po ang pag-uusapan po natin maya-maya. Ngayon po ay April 2, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming kung kayo po ay hindi Duterte supporter. Maraming salamat din po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito po sa ating programa. Puntahan po natin ito pong impormasyon na hindi po beripikado. Uulitin ko po ito po ay kumakalat lamang sa social media, partikular yung maiksing vlog ng isang sumusuporta dito po kay Pulong Duterte na sa aking pagkakaalam nasa ibang bansa pa po ito mga tol. Wala pa po ito ngayon sa Pilipinas kasi alam naman natin na dumalaw po sila sa kanilang ama na nagdiwang po ng kaarawan, pero hindi yata nila napuntahan yung mismong ama nila sa araw ng kanyang kaarawan noong March 28, 2026. Ganun pa man, dako na po tayo dito po sa kumakalat na video. Hindi ko po kilala kung sino po ito, pero may mga nagsasabi na isa daw po itong vlogger at nakita ko lamang po ito sa mga re-uploaded video. At dito po sa punto na ito, gamitin po natin yung re-uploaded video ni Sir Benji Jr. Contreras. Pakipollow po nyo siya sa kanyang Facebook page at meron din po siyang YouTube channel. Kung pwede, paki-subscribe nyo din po mga tol. Panoorin po natin, pakinggan ito mga tol. Dito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Kami nagpapantay dito, naka-full alert, full force. Ayan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant. May mga nagmamatalino na ngayon ang mga Duterte supporter. Kailangan na daw nilang mag-study. Alam niyo ito pong search warrant mga tol, kung tayo po yung magsusuri dito at pag-aaralan po natin, mababasa po natin ito sa Criminal Procedure, Revised Rules of Criminal Procedure as amended, syempre. At yan po ay particular sa Rule 126. Nakalagay po doon ang definition po ng search warrant, kung paano po ito makakakuha, kung paano po ito ini-implement at iba pa. Marami po yon na section. At baka yun po yung binabasa nito pong nagbablog kasi mukhang pil na pil niya. May hawak pa talaga na bond paper na mayroon pong mga nakasulat. Ewan ko kung yun po pero uulitin ko, kung gusto po natin pag-aralan, doon lamang po natin mababasa yan. Isita man na dumating dito sa bahay ni Congressman kasi meron tayong naririnig ng mga chismis. So, kung meron pa mga bisita na pumunta dito bahay ng ating Congressman. Grabe, ang laki mga tol. Tingnan nyo yung bakod. Tingnan nyo yung duluhan ng yung punot, yung dulot-dulo, I-play natin ulit. Na pumunta dito. Yan, napakalaki. Bahay ng ating butinging Congressman. Grabe, ang laki pala ng bahay ni Pulong Duterte. Tapos sabi ng mga supporter nila, pangkaraniwan lang daw po ang buhay ng mga Duterte. Talaga nga naman, Pulong Duterte. So, naka-full alert dito. Mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Hindi natin alam ang possible na nangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Pero I believe kahapon po ito, mga tol. Ngayon lang masyadong nag-viral na. Kasi kahapon, lumabas na po itong impormasyon na ito. In fact, may nag-send na din po sa ating kaibigan natin tungkol po dito. Hindi ko lang muna pinansin. Dahil alam nyo naman ako, hindi ako basta-basta nagko-content unless meron pong akong pagbabasihan At ito nga po, nakita ko rin dito sa isang Facebook page na tagapagmulat, Jean La Rosa, yung litrato po nung nagsasalita kanina sa video. At dito, gabi na,
yung kaninang pinanood po natin ay siguro hapon pa lamang, inabot na sila ng gabi, at sa teksto o artikulong sinulat po nitong tagapagmulat Jean La Rosa, nakalagay po ang mga sumusunod. Basahin ko po mga tol ha. Habang kumakalat ang balita tungkol sa umano'y search warrant laban kay Paulo Duterte, nagtipon ang ilang vloggers at volunteers sa labas ng kanyang bahay sa Katalunan Grande, Davao City. Wala pang opisyal na kumpirmasyon, pero kapansin-pansin ang eksena. Mga taong handang magbantay habang sabay-sabay ding sinusuri ang proseso ng batas. Tanong, kung walang itinatago, bakit kailangang mag-abang? At kung may due process, bakit tila may pangambang kailangang tutulan agad? O, balansihin natin. Baka sabihin ng mga Duterte supporter, iyan ka na naman. O, dito, balansihin natin kasi proseso po ng batas ang pinag-uusapan po dito eh. I disagree with this notion sa tanong nito pong tagapagmulat Jean La Rosa. Kung walang itinatago, bakit kailangang mag-abang? Kasi unang-una mga tol, hindi po ito usapin ng may itinatago. Usapin po ito ng isang prosesong legal na kung sa tingin po ng hinahainan ng partikular na search warrant na ito ay hindi niya ginawa, syempre kinakailangan pong meron talagang magbantay. In fact, requirement nga po sa issuance or implementation ng search warrant ang witness eh, no? Ito Revised Rules of Criminal Procedure. Basahin po natin. Kasi doon lang tayo sa tama, no? Hindi naman pwedeng porke ayaw natin kay Pulong Duterte, aagrihan kagad natin yung mga nakikita at nababasa po natin kahit alam naman natin na somehow tama din naman yon, no? Ito po sa Rule 126 ng ating Revised Rules on Criminal Procedure, nakalagay po dito ang definition ng search warrant at syempre, order in writing issued in the name of the people of the Philippines signed by a judge directed to a peace officer commanding him to search for personal property described therein and bring it before the court. Kaya unang-una, hindi pwedeng iserve ang search warrant nang wala pong bantay, no? Kasi parte po 'yon ng requirement eh. Kung titingnan nyo po yung sumunod po dito na mga sections, nakalagay po dito ang mga kaparaanan, no? Yan, 14 sections po ito at ito nga po sa section 2 kung paano po mag-a-apply ng search warrant, tapos sa section 3 kung ano ba yung mga dapat i-seize, personal property lamang po ang dapat pong i-seize, subject po doon sa alleged offense, ano? Saka yung mga stolen or embezzled and other proceeds or fruits of the offense or used or intended to be used as the means for committing of an offense. Basically, kapag ka-search warrant po ang subject, property po ang pinag-uusapan po dito. Ano? As a general rule, property po yan. Parang sa warrant of arrest naman, person. Pero siyempre, pagka in-implement ang search warrant at nandoon po yung may-ari ng property o kung sino man tapos meron pong nakita na mga subject ng evidence doon sa alleged offense, magkakaroon na po ng lawful arrest doon po sa situations po na yon. At kinakailangan sa pag-iimplementa po ng search warrant, lagi pong meron pong witness. Hindi po pwedeng wala pong witness. Kaya I disagree dito po sa sinasabi na bakit kung walang tinatago, bakit kailangang mag-abang. Pero syempre, usually ang witness po ay yung may-ari mismo ng property. Kung wala po yung may-ari ng property, yung kanyang pinagkatiwalaan, kung wala pong mapagkakatiwalaan, syempre mula po sa opisyales po, usually ng barangay. Ganyan po yung mga prosesong pinagdadaanan po dyan. At ito pa yung tanong niya, at kung may due process, bakit tila may pangambang kailangang tutulan agad? No? Hindi po natin kasi pwedeng sabihin kagad doon sa... Eto, binabalanse lang natin mga tol. Hindi ko kinakampihan dito si Pulong Duterte. Doon lang po tayo sa tamang notion, sa tamang idea, no? Ang punto kasi, hindi porket merong search warrant ay meron na po kagad itinatago o guilty na kagad yung subject po ng search warrant. Sa akin pong eksperyensa, napakarami pong pagkakataon, more than 30 instances na nag-serve po kami ng search warrant nung ako po'y police pa,
at mahigit kalahati po doon nag-negative. Kaya hindi po kagad nating sabihin na porket merong search warrant, meron pong itinatago na. No, bahagi lamang po 'yan ng proseso para po makapag-acquire ng ebidensya sa lehitimong kaparaanan. Pero ito na po, yung sinasabing impormasyon na kumakalat ngayon, though ito po ay hindi po beripikado. What? Nakalagay po dito, alleged service of search warrant where Sitio San Pedro, Catalunan Grande, Davao City when yesterday po ito, April 1, 2026. Sana ang ating kapulisan mapansin ang viral video po na ito at magbigay po sila ng kaukulang pahayag tungkol po dito para hindi po naghahang yung impormasyon sa public kung ito po ba ay makatotohanan o hindi. No? Talomo Police conducted covert security at the said location following unconfirmed reports indicate that the National Bureau of Investigation allegedly served a search warrant at the residence of Representative Paulo Duterte. At around 2 p.m., supporters began to gather in the area. An estimated crowd of around 60 to 70 individuals was observed, composed of members of Duterte Riders or DRT, 24 Tatay Digong vlogger volunteers, individual vloggers, personnel from DART, staff of the said congressman, barangay officials, supporters, and Deputy Mayor Usman. Deputy Mayor, meron bang ganong posisyon? Binasa ko lang mga tol ha. The area remains peaceful with no untoward incidents reported via DCPO. No? Again, hindi po ito konfirmado mga tol ha. Pero ang DCPO, ang ibig sabihin po nito, Davao City Police Office. No? Ewan ko kung meron pong pahayag na opisyal dito ang Davao City Police Office. O, balay ni Congressman Pulong Underwatch. O, same lang naman yata yung hindi, magkaiba pero mukhang salitang Bisaya po ito no, balay o bahay. O, anyway, vloggers, nagkamali lang siguro ng spelling yung nagsulat. Vloggers and volunteers gathered outside the residence of Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte in Catalunan Grande, Davao City on April 1, 2026 following circulating reports of a possible search warrant to be served at the property. While no official confirmation has been released regarding the claim, those present remained alert and were seen reviewing legal requirements and proper procedures related to the implementation of a search warrant. Blogger Boss Mill, ito siguro yon, was among those monitoring the area and shared photos from the scene. At as of 9:15 in the evening at Congressman Pulong's house, he wrote in his caption, at alam niyo mga tol, medyo pag-usapan natin ng bahagya po ito. Unang-una, ito pong vlogger po na ito, wala po itong legal na personalidad para po mag-intervene kung sakali man na meron pong search warrant ang ating authorities. Ang tanging pwede lamang po na mag-intervene doon, yung mismong may-ari po ng property, in that case si Congressman Pulong Duterte, since wala po siya rito yung kanya pong pinagkakatiwalaan o sino mang public official, usually barangay official. Hindi po itong vlogger po na ito na nakita po natin na nagmamagaling po dito at may hawak-hawak pa o magkaiba yata yung mukha nila na papel, no, na mistulang akala mo alam na nila yung proseso at kung alam man nila, pwede silang makipagbangayan o makipag-argumento sa ating otoridad. Wala po silang legal na personalidad para gawin po iyon. Ano? Baka ang kinalaunan po dyan, kung gagawin at pipilitin po nila yan, maaresto pa sila for obstruction of justice. Ano? But syempre, ito po ay, again, hindi po beripikado at titingnan po natin sa mga susunod na pagkakataon kung may katotohanan po ito. Pero kung kayo po ay magtatanong, ano ba kaso ni Pulong Duterte? Ang search warrant po kasi usually, yan po ay either may kaso ka or wala kang kaso. Kadalasan nga wala pang kaso no? Ang nagiging requirements lang naman kasi merong nakita na illegal o paglabag sa batas sa iyong property. Tapos meron pong testigo, ebidensya, at ito po ay after na ma-evaluate ng ating otoridad,
yun po, ia-apply po iyon sa korte na nakakasakop po dito sa property subject to be searched, no? Or in some instances, kapag ka masyadong maimpluwensya yung subject person or yung may-ari po ng property, ang ginagawa po ng mga applicants na mga law enforcement authority ay within the judicial region, no? Parang kami po noon, ang subject po namin Rizal, ina-apply po namin sa Cavite para hindi po magkatunugan. Tapos may mga instances na nag-apply po kami ng search warrant sa Laguna, kinuha naman namin yung search warrant doon po sa Rizal. O ganon, ano? Kasi iniiwasan nga po na magkaroon po ng leak o ma-burn yung information na maaaring may kaugnayan po doon sa search warrant. Ngayon, sa paghahanap ko sa balita kanina, wala po talaga akong makita na beripikadong impormasyon tungkol po dito eh. Except dito po sa interview ni Pulong Duterte na hindi ko pa po napapanood ng buo, no? At pasensya na kayo kung ito po ipapanoorin natin ngayon at pakikinggan. Alam ko medyo hindi maganda ang pakiramdam ninyo pagka naririnig po ninyo ang boses nitong si Pulong Duterte. Pero kailangan po nating pakinggan ngayon para na rin po sa impormasyon. Baka meron pong mga nasabi dito si Pulong Duterte na may kaugnayan po doon po sa kumakalat na impormasyon sa about search warrant sa kanyang property. Pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin ito mga tol. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako'y kasulti nimo. Ano ko, patay tayo doon, salitang Bisaya, hindi ko na maintindihan. Ano ang ibig sabihin ng mga manonood po ditong Duterte supporter? Ano, mga Bisaya na Duterte supporter, ano ba yung sinabi ng iniidolo yung si Pulong Duterte dito? O kung meron mang manonood na Bisaya na nakapakinig, uulitin ko po paki-translate nyo po kasi hindi ko talaga maintindihan. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako'y kasulti nimo. Ano kaya ibig sabihin nun? Ano? No, parang something sa isang bisita na matibay, no? Anyway, hindi natin alam kung ano 'yon, kaya tuloy na lang natin. Pagdating ng panahon, Tagalog naman pala. kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon, Matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Parang ang alam kong gumagawa nito ngayon si Attorney Melvin Matibag eh. Kasi mula sa salitang matibay no? Attorney Melvin Matibag kung matatandaan po ninyo kahanga-hanga po yung ginawa ni Attorney Melvin Matibag Puntahan natin yun nung nakaraan sa lugar mismo nila no. Inoperate niya yung barangay nila na di umano'y pugaran ng mga illegal na droga, no? Dito sa post ni John Consulta yun ano lang natin. Baka si Attorney Melvin Matibag yung tinutukoy niya. After all, ang lumalabas po na balita ay NBI daw po ang magi-implement no? Ng search warrant. Teka lang hinahanap ko lamang po yung saan ba banda yon, no? Hinahanap ko lamang muna mga tol yung video kung saan nag-raid. Ito yata yun. Sige, tingnan natin to ma-action po na ito, no? 28 sa 31 inaresto ng NBI Special Task Group na pinangunahan ng NBI Dangerous Drugs Division sa umano'y Shabu Tiangge sa Barangay San Antonio at Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Nagpositibo sa drug test. Ito. Kita nyo rito si Attorney Melvin Matibag naka-full battle gear. No, baka siya yung tinutukoy ni Congressman Pulong Duterte Unang area natin sir Action man. Action man pala itong si Attorney Melvin Matibag naka bullet vest, naka anong tawag dito, rifle, no? Nakalimutan ko na yung eksaktong tawag sa ganyang baril di ba? Yan kikita niyo siya. Baka siya yung tinutukoy ni Paulo Duterte.
Oh, yan, pinakita ko lang sa inyo mga tol kasi may sinambit dito si Paulo Duterte na naka full battle gear daw eh. Oh, sige. Na may kaharap ka na naka-full battle gear. Matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Oh, matibay, wag kang pumiyok ha. Hindi naman siguro si General Torre tinutukoy niya dito mga tol kasi retired na si General Torre, hindi na po magagawa ito ni General Torre ngayon eh. May bagong aso na naman. Oh, Matibay yan, malamang si General Matibag, si Attorney Melvin Matibag ito. Ano? No, kasi may bago na naman daw eh, aso. Ganun ang tawag nila sa mga naglilingkod sa bayan po natin porket inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos, aso na kaagad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang kasi na italaga bilang NBI Director, ito pong si Attorney Melvin Matibag. Pero in fairness nung matalaga si Attorney Melvin Matibag, parang lalong umangat yung pagtingin ng tao sa NBI eh. No, mas nabigyan po ng public exposure, nakikita talaga natin nakaliwat kanan ng pagtatrabaho po ng NBI sa ngayon under the leadership nito pong si Attorney Melvin Matibag. matibay. Mm. Oh, matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. Oh, May galit kasi bakit? ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, Oh. napag-alaman namin na corrupt, Wow. hindi natanggap. Parang ang hirap yatang paniwalaan nun mga tol na corrupt si Attorney Melvin Matibag bigla sa harapan po ng mga Duterte. Secretary General ito ng PDP dati. Isa siya sa reason kung bakit natalo yung original na pinanggalingan. 'Di ba? Dapat 'yan sa mga Pimentel no? Anyway, ano lang pala 'yon? Anong tawag doon? Snippet lang pala, no? Excerpt lamang nung kabuuan po ng interview o pahayag niya sa harapan po ng publiko. Ito na, panoorin natin ng buo. Muli, pasensya na kayo kung mapapakinggan po natin itong si Paulo Duterte. Ito po yung sinasabi ko na hindi tayo nanonood sa mga tanga, no? Pero pagkakailangan po nating manood sa isang Duterte, dahil po yan sa impormasyon. Hindi dahil para suportahan sila. Kaya yung mga nanonood ngayon na Duterte supporter dito, wag kayong manonood sa akin kung tinatawag niyo po akong tanga. Naknong teting naman ako, di ako nanonood sa tanga eh. Eto ba si Pulong Duterte, pagka pinanood ko, tanga ba ito? Hindi ako naniniwalang tanga si Duterte, no? Walang tangang Duterte sa totoo lang. Marami supporters. Mga tuso ang mga yan. Mga tuso ang mga Duterte. Tuloy tayo rito sa pakikinig. Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kamustahan pala to? kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. So, oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yeah. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw, bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin. Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so pasabot na, bibisita, politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung Yung pala yung term nila sa mga kung bibisita.
Pero alam niyo mga tol, ito yung opinion ko ito, no? Baka kaya napaparanoid itong mga Duterte at supporters nila, kaya ganoon po yung pagbabantay nila. As against naman ito doon sa notion na binasa natin na hindi natin inagrihan kanina, no? Ay baka ang nakikita nila rito matulad doon sa ginawa nila na nung panahon nila nag-serve sila ng search warrant kay Mayor Espinosa, kay Mayor Paruhinog, at kung sino-sino pang mga sinerbisan ng search warrant kung saan napagpapatay yung mga subject ng search warrant. Hindi kaya minumulto sila ng ginawa nila sa nakaraan? Kaya ganito po sila ka-agresibo sa pagbabantay. Pero wala namang masama sa pagbabantay eh. Pero mukhang overreacting ito pong mga vloggers, no, at supporters nitong si Pulong Duterte. Biruin ninyo, nagbabarikada na kaagad sila doon sa harapan ng bahay niya. Wala pa naman yung mga searching parties, no? Wala pang otoridad na may daladalang search warrant. Kaya yun akin lang namang opinion yan mga tol. Baka minumulto sila ng nakaraan, natatakot sila na yung ginawa po nila sa nakalipas na panahon na pinagpapapatay yung mga subject ng warrant, ng search warrant, magawa din sa kanila. Pero wag kayong mag-alala, hindi po gawain yan ng kasalukuyang gobyerno. No, nakita nyo naman, halos wala pong namamatay sa mga pakikipaglaban ng gobyernong ito sa droga. Pero kita nyo naman ang output, no? Yung 6 na taon ng Duterte administration sa war on drugs, tinalo ng wala pang 3 taong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos when it comes to the seizure and arrest, no? Seizure of drugs, confiscation of drugs, and arrest of drug personalities. No? Kaya kung meron mas makatotohanan na war on drugs, ito yung kasalukuyang gobyerno po natin. Yung war on drugs ni Rodrigo Duterte, malamang sa malamang, totoo talaga yung report ng Quadcom na yun po ay bogus lamang, elimination of competitors ang nangyari, and sa huli, sinabi nga po doon sa report na si Rodrigo Duterte ang muka ng illegal na droga at kriminalidad. In fact, ito nga pong si Congressman Pulong Duterte, tinuturo po itong isa sa nasa likod ng dalawang malakihang pag-smuggle ng illegal na droga sa ating bansa sa panahon ng Duterte administration. Di ba naalala niyo yung magnetic lifter noong 2017 at 2018? Itinuturo silang magbayaw. Si Attorney Mans Carpio at si Pulong Duterte na di umano'y nasa likod ng shipment po na yon na pumasok sa Bureau of Customs. Pero hindi naman po yun napatunayan kaya wala rin tayong magagawa doon. Although sa latest na pahayag ni Ramil Madriaga, binanggit pong muli iyon. Kaya baka ma-reopen po yung circumstances na yung particular sa impeachment ni Sara Duterte, baka mabanggit somehow, pero hindi rin naman direkta kasi kay Sara Duterte, or kung maiuugnay po ito doon sa Tagong Yaman dahil asawa niya si Attorney Mans Carpio, hindi natin malalaman yan sa ngayon, pero may posibilidad. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Nag-post na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Mil Manata yun. Yes, sir. Nakita ko, na rin, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, pinakilala sa akin, impact 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. No? Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag i-investiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Naku nung Tete, parang totoo yung sinasabi nito. Kala mo, kailan ba umalis si Attorney Melvin Matibag sa... Tingnan niya natin ang track record ni Attorney Melvin Matibag. Introduce... Teka lang tanungin natin kay ChatGPT, Sino si Melvin Matibag? At ano ang naging posisyon niya sa
Duterte administration. Oh, yan, administration. Tanungin natin. Kasi parang pinalalabas nitong si Pulong Duterte na porket na-appoint ng Pangulo, bulok na si Attorney Melvin Matibag. Tingnan natin ito. Kung makakapagbigay ng impormasyon, ito pong si ChatGPT. Ayon po dito sa impormasyon na ibinahagi ni ChatGPT, sa tanong po natin na sino si Melvin Matibag at ano ang naging posisyon niya sa Duterte administration. Si Melvin Alvarez Matibag ay isang Pilipino lawyer, government official at political party leader na naging malapit na kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at miyembro ng kanyang gabinete. Sino si Melvin Matibag? Abogado, dating government executive, dating opisyal ng PDP Laban, political party ni Duterte. Dating cabinet member, ngayon ay director ng National Bureau of Investigation. Ano ang naging posisyon niya sa Duterte administration? Ito ang pinakamahalagang posisyon niya noong panahon ni Duterte. Acting Cabinet Secretary 2022. Hindi naman nalaman pala na corrupt siya. Kung totoo sinasabi ni Pulong Duterte na corrupt, bakit itinalaga pa siya bilang Acting Cabinet Secretary noong 2022, March? Noong March 2022, itinalaga siya ni President Rodrigo Duterte bilang Acting Cabinet Secretary sa Office of the President. Ano ang trabaho ng Cabinet Secretary? Ang Cabinet Secretary ang nagko-coordinate sa lahat ng cabinet members, tumulong sa pag-monitor ng programs ng gobyerno, nagbibigay ng advice sa Pangulo sa policy at decision making, parang tagapag-ugnay ng buong gabinete ng Pangulo. Ibig sabihin, malapit siya sa Office of the President at kabilang sa inner circle ng administrasyon. Pangalawa, Secretary General ng PDP Laban. Bago pa maging Cabinet Secretary, naging Secretary General ng PDP Laban ang political party ni Duterte. Ibig sabihin, involved siya sa political organization at strategy ng partido ni Duterte. Di ba mga tol? No? Tapos palalabasin niya ngayon, corrupt si Attorney Melvin Matibag. Di ibig sabihin, kung corrupt si Attorney Melvin Matibag, bakit siya itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatapos ng termino nito? Walang ginawa ang tatay mo. Ang ibig sabihin lamang nun, kung paniniwalaan natin ngayon, itong si Pulong Duterte, talagang totoo ang akusasyon na corrupt si Rodrigo Duterte dahil ang mga nakapaligid sa kanya, corrupt. Pero alam nyo, hindi ako naniniwalang corrupt si Attorney Melvin Matibag. It happens lamang na siya po ay naging kapanalig ng Duterte. No, hindi naman kasi porket kapanalig ka ng Duterte noon, corrupt ka na automatic. May mga tao lang talaga na nagtrabaho sa gobyerno pero hindi nila alam kung ano talaga ang ginagawa ng mga totoong corrupt. Malamang si Attorney Melvin Matibag, kung may alam man yan, hindi makakilos noon. Kaya siguro natatakot sila ngayon dahil kung may alam si Attorney Melvin Matibag, pwede niyang magamit ngayon ito laban sa mga Duterte. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Siguro ngayon, karoon ng sa Binisaya pa kigayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, walang kwenta yung mga pinagsasasabi dito ni Pulong Duterte, no? Literal na ad hominem lang, walang sustansya. Pero tuloy natin pakinggan. Kanya yan, kabalo ka, Bin. Ang sakit niya ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita tanaw. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, ulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw na ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na na og trilyon. Nako, nagsalita na ng Bisaya. Mo na sakit. Pero alam mo, Alvin, ang paano ba ito sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, mag-search siguro sa bisita ko dahil. Ganun siguro, sir. Murag anak siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha.
O Wala. sa inimbento gani ng inyong pagbisita, Wala, di tayo magkaintindihan nito mga tol. Pasensya na kayo, putulin na natin yung reaction natin dyan. Dahil Bisaya naman, di ko maintindihan. Ano? Ang punto lamang, kung merong warrant of arrest, or rather search warrant, ang NBI sa pamumuno ni Atty. Melvin Matibag, hindi niya kasalanan yun. No? Common sense naman. Pag tanga, maniniwalang kasalanan ni Atty. Melvin Matibag. Di ba? Kasi, ang search warrant, ini-issue po yan ng korte. Una, merong nagre-reklamo. O kaya merong impormasyon. Halangan naman may impormasyon na may paglabag sa batas o itinatagong kontrabando sa isang lugar, babaliwalain lamang ng NBI. Walang kasalanan dyan si Atty. Melvin Matibag. Kung mayroong impormasyon, kailangan tumupad sa batas. At susuriin po yan eh. Nakatadhana yan sa ating konstitusyon, hindi lang naman doon po sa rule na binasa po natin. Nakalagay po sa Bill of Rights po yan, di ba? Sa 1987 Constitution, nakasulat po ang mga sumusunod. No? Basahin po natin ang Section 2 po nito para po mapatunayan natin na ito po'y trabaho lang. Walang personalan, ika nga. Sabi po dito, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. No, hindi mo pwedeng lapastanganin yan. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except, ito na yung exceptions, no? Kapag ka meron ng search warrant or warrant of arrest, depende kung tao o property ang either aarestuhin or kukumpiskahin, no? Pero bago ma-issue ang warrant, merong tinatawag na judicial determination of probable cause. O, 'di ba? Usually, ang naririnig lang natin, determination of probable cause. Kasi nakasanayan po natin na ang determination of probable cause yung nakikita lang natin sa prosecution. Pero hindi po. May determination of probable cause po sa judiciary. Korte. Huwes po ang gumagawa noon. Kasi yun po ang itinatadhana ng saligang batas. Except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Kaya ngayon nabuo yung Rule 126 ng Revised Rules on Criminal Procedure. No? Ito na ngayon yung parameters na sinusunod kung paano i-apply ang search warrant. At tatandaan po natin, gaslighting tong ginagawa nitong si Pulong Duterte. Kung sa tingin niya mali, no, ang aksyon ng NBI sa pangunguna ni Atty. Melvin Matibag, meron pong kaukulang probisyon sa Revised Penal Code, nakalagay po doon, no? Kung babasahin po natin ang Revised Penal Code, pasensya na, hindi ko na kasi kabisado. Hindi na ako nagtuturo ngayon, dati kabisado ko to eh. Sa Revised Penal Code, meron pong nakalagay sa book 2 po nito about the implementation of search warrant. Kapag ka hindi ka sumunod doon po sa mga sinasabi ng mga rules at ng ating batas, pwede ka pong mapagharap ng mga kasong kriminal katulad po nito. Yan. In general, ang tawag po dyan, violation of domicile. O, violation of domicile. Hindi ka pwedeng basta pumasok sa tahanan ng iba maliban kung meron kang warrant. Tapos in particular, nakalagay po dito sa Article 129, kung gawa-gawa lamang ni Atty. Melvin Matibag, sampahan mo ng kasong search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Dalawa po yun. No? Kung gawa-gawa lamang yung mga eksena para makakuha ng warrant of arrest, sampahan mo ng paglabag sa Article 129. Kung inabuso nila yung pag-i-implement ng search warrant, Article 129 pa rin ang mag-a-apply. At ito na ang pinakamahalaga, kung walang witness, Article 130 ang mag-a-apply. Searching domicile without witnesses. Di ba? Kaya yung sinasabi dito ni Pulong Duterte, maliwanag na ad hominem lang, hindi po nakabase sa rules.
Kung merong warrant of arrest or rather search warrant na in-issue sa'yo, Pulong Duterte, sa mga property mo, wala kang magagawa. You have to comply. No? Kasi batas, no one is above the law. Ika nga, hindi porket kongresista ka, hindi porket anak ka ng dating Pangulo, exempted ka na, hindi porket galit ka sa pamumuno ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi na pwede. Hindi pwede yun. Ha? But anyway, yan lamang muna ang ating topic ngayon, mga tol. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mag-shoutout muna tayo sa mahigit 1,400. Umabot tayo na 1,800 sa YouTube kanina at 200 plus dito po sa ating Facebook. Marami talaga akong alam. Duterte supporter. No, hindi mo naman ako tinawag na kaya sige. Ay hindi, no? Tatanga-tanga talaga tong mga to eh. Alam niyo, marami talagang alam si Top 1. No? Magyayabang lang muna ako mga tol. Lasarin ko lang mga ito. Hindi ako magiging top 1. Literal na top 1 ako. Ha? Akala nyo ba pangalan ko lang yung top 1? Nirong spelling ko na nga lang yan para hindi ako maging mayabang eh. Ha? Pero TOP number 1 talaga ako sa Board of Criminology. Mababa lang yung rating ko, 92% lang sa Criminal Law and Jurisprudence. No, ngayon nagtataasan na yung mga ratings eh. No? Pero I read ang mga relative laws, no? Particular itong revised penal code, almost kabisado ko 'yan. Ha? May mga mnemonics pa akong ginagamit diyan dati para lang makabisado ko every title ng revised penal code. Tapos nagturo pa ako. Oh, di ba? Ang pagtuturo, ang isa sa pinakamabisang kaparaanan para matuto. O kaya kahit walang tingin sa libro nung mga panahong iyon, kaya kong ituro yan. Ha? Sabihin mo lang kung anong batas. Sasabihin ko sa iyo kung anong artikulo, kung anong seksyon, kung anong numero. Oh, ganon. Kaya wag niyo akong sabihan-sabihan na asar-asarin na marami kang alam. Marami talaga akong alam. Then nagyayabang lang ako mga tol. Baka maniwala yung mga manonood natin, no? Hindi po totoo yun. Nagbibiro lang ako at nagyayabang lang ako dito sa mga tatanga-tangang DDS. O shoutout time na tayo mga tol. Maraming salamat at shoutout. Unahin na natin ang YouTube, no? Kay Mami Best Friend, kay Rosalie Iglesia Pronda, kay Jose Bernal, Gina Guevara, kay Antonio de Lemos, kay Lori of Sweden, Super Newt Visions, Seven Samurai, yan si Mameta Express, Ana, Carta Monica, Nilda, Mami Best Friend, Jean Campos, Floyran Soberano, Gowali, Nilda Arceo, Arnold Jan Shapno, Goli, Ray Santos, Mario Petrola, Chelsea Barrios, yan si Jed Divina, kaya Remy Rivera, Body Shot, Florencio Sanque, Ray Santos, kaya Maylin, Rosalia Segundo, Chelsea Barrios, kaya Sen Malyenan, Nilda Arceo, Yas Ray Santos, kaya Mirna Cambalya, si Mary Jane De Beira, Bonifacio Irinco, Mami Best Friend, Mameta Express, Antonio De Lemos, Seven Samurai, 4 wives and 12 girlfriends. Ayos yan Okay, sino pa? Maldita Primera ay sasagun, Roldan Roa, punta tayo sa Facebook. Kay Emerita Menor, Vicky Biado Wu, Normina Garpin, okay, sino pa? Si Jess Dogons. Okay, sino pa? Si Ateneng Berbo. Sino pa? Si Christy Aguilap, Normina Garpin, Pajernos Aini, Rebecca Sonyo, Helen Mariano, Gina Guevara, Gabino Huario, J.A., Smooth Just with Rusty, Roldan Roa, si Basil, Mameta Express, Nilda Arceo, Nancy Magaway, Boy Nick Daw, Lucia Abadu, Ruel Perez. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Pajernos Aini, Jerry Reyes Bukayo, Noemi Manalo, Amihan Jed Divina, Alejandro Canugcog, Maring Chabelleros, yan. Sino pa? Si Di Bicero, Presilia Antonio, Janet A. Ladra, Amihan Jed Divina. Yan, shoutout po sa inyong lahat mga tol.
O baka mayabangan kayo sa akin, hindi po, inasar ko lang yung mga DDS, mga tol. No? Ako po, standard lang ang utak. Pero pagka ako po nagseryoso sa isang bagay, gusto ko, nag-excel ako doon. Ganun lang yung kasimple. No? Pero hindi po ako mataas ang IQ. Ewan ko. No? Hindi po mataas ang IQ sa paniniwala ko, pero ewan ko sa iba. Oh. Jesse, Mario Petrola, Basil, Frances Astilla. Yan, si Amihan Jedivina. Yan, shoutout po sa inyong lahat ha, kay Antonio De Lemos, kay Lizar, Romulo Jubinal. O, yan, si Joyang FYI. O, shoutout. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Ang daming nag-message kanina. Syempre, ganito na po ang diskarte ni Tapon ngayon para hindi na ako nahihirapang mag-edit eh. No? Antimano, banat na kagad tayo ng topic. Tapos, sa huli, kapag may time pa, shoutout tayo. Pagka medyo tinatamad si Tapon, wala mo ng shoutout. Yan. Si Amihan Jedivina. O, si Jesse, kay JL Comendas. Okay, maraming salamat mga tol. Kita-kits tayo mamaya ulit kung meron pa tayong pag-uusapang balita. Si Frances Astilla. Yan, Mami Best Friend. At hanggang dito na lamang, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.